Pila na lang ka oras bagong tuig na. Makita nimo karon mga tao busy, nagahimo pagpangandam sa pagsugat sa bagong tuig. Ang uban gusto na mo tabok dayon sa 2026, ang uban ganahan pa ko sa 2025 gadaghang kayog mga nindot nga nahitabo sa ilahang mga kinabuhi. Ang uban na ay mga tradisyon no nga ginahimo. Ang dili gyud malimtan nato kining mag-andam og 12 ka klase nga prutas. Maoy pagtuo nga mabungahon gyud ang sunod nga tuig kung kita nagahimo niini. Ang basihan nato sa bagong tuig mao gyud ang Ginoo kay siya magyud ang nagkontrol sa tanan. Mo nang patalinhogan nato ang pulong sa Ginoo nining taknaa. Unsaon nato gyud pagkabot nga malampuson, mabungahon, malipayon, magmadaogon na usab ang atong bagong tuig. Adto kita sa istorya nila ni Joshua sa dihang sila na ay transition period sa kinabuhi sa mga Israelites nga sila moadto na gyud sa promised land. Unya nakakaron sila sa tunga-tunga, mutabok sila sa Jordan River. Kining Jordan River pinagkusog kayong bulog sa tubig nga imposible tabukon. Kini makuha nato karon og pagtulunan unsaon nato nga magmadaogon gyud sa bagong tuig sama sa mga Israelites. Para kanila, naa dito ang kadaugan. They are in the new horizon. Naa diha ang future. Naa ang gisaad sa Ginoo. Pero magsugod gid sila dinhi sa Jordan River. Tabukon gid ni nila bisan pagkusog kayo ang bulog sa tubig. Unang diha sa Joshua chapter 3 verse 1 to 5, tagaan ta karon mga pamaagi sa pagkabot nato as we embrace new beginnings. Kining magsugod tag bag-o, lisod gyud kaayo. Kinahanglan gyud ta og pagtuo. Pareha sa mga Israelites, life-changing gyud kayo ang unahan. Na dito ang mga promises sa Ginoo. Pero kinahanglan gyud sa ilahang kaisog. They are heading towards the promised land. Unsaon mahimo gyud pag navigate successfully nining nga transition period. Munang gitagaan sila sa Ginoo nining takna og pulong nga makadasig kanila nga makab-ot gid nila ang kadaugan didto sa promised land. Unang naay 3 directives dinhi, 3 ka steps for successful living didto sa unahan. Sila nabalaka unsa na pod ang sagubangon sa unahan. The same sa tuwa, we are entering into a year nga wala ta kahibalo kung unsay mga panghitabo na pod sa unahan. Wala ta kahibalo kung kini maayo ba o kini dili maayo. Let's find out. Giunsa sa mga Israelites pagkabot nining tanan. Sa ato ang palibot karon daghay na malit gyud og 12 ka prutas. 12. Pero karon ang gihatag sa Ginoo tulo lang. Tulo lang ka steps nga atong himuon para gid kita magmalampuson, magbadaogon sa pagsagubang, pagatubang sa bagong tuig. Una is focus on God. Ingon diha sa verse 3, giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. So dinhi gitagaan gid sila ni Joshua nga gikan sa Ginoo nga command nga focus gyud diha sa Ark of the Covenant. Ayaw wala inyong pananaw sa Ark of the Covenant. Mo na magtudlo kaninyo asa padulong. Mo na kung asa ang Ark of the Covenant, dito po na sila move. Yung diha, move out from your positions and follow it. So ang Ark of the Covenant karong panahon na nagrepresent gyud na sa presensya sa Ginoo. Mo nang we must follow the Lord. Ato yung sundon ang Ginoo. Kinahanglan kita mosunod sa Ginoo. Kay kanang adtuan wala pa na adtuan before. Sa mga Israelites kanang adtuan nila wala pa sila nakaadtuan na. Walay bisan kinsa pa nga nakaadto niya na. Mo nang kinahanglan gid sila og giya. Og ang Ginoo gyud ang ilang giya. Mo po na sa atong kinabuhi, mo follow lang kita sa Ginoo. Ang hagit dinhi is forsake our own plan. Kung magplano na tadaan sa atong pagkinabuhi karong 2006 og dili ta
mupatalinghog, mag-una magid ang Ginoo sa atong kinabuhi, mag-una magid ang Ark of the Covenant. Dili kita ang mag-una-una og plano. Ang Ginoo gyud, siya gyud ang mugiya kanato. Ingon diha ay gyud wala inyong pananaw diha sa Ark of the Covenant. Mao pud sa tuwa, di ginato walaon ang atong focus diha sa Ginoo. Dili gyud ta musalig sa atong kaugalingon og sa atong mga plano og sa atong mga wisdom. Ingon diha sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kay ang atong own understanding dili gyud na siya makapadala kanato didto. Kay ang nagdala sa mga katawhan, mga Israelites dito sa Promised Land, sa kadaugan, ang Ark of the Covenant man gyud, ang presensya sa Ginoo. Munang forsake our own way, but pasabot nga kinahanglan kita musalig sa kaalam ug paggiya sa Ginoo. Naka-learn na ang mga Israelites niini. Tungod kay sa una, nagtuman sila sa ilang wisdom, nipaingon kini ngadto sa wilderness for 40 years. Dito sila nahisalaag, dugay sila nagantos niya ng lugar. Mo nang listen, no? Sa tuag yung pagkinabuhi, if you want to be victorious ngadto sa unahan, mapildi ang mga kalaban kay they are going to defeat all the enemies. Kinahanglan kita mo sunod, mo obey gyud sa plano sa Ginoo. Listen and obey His words. Pinaagi ra gyud sa pulong sa Ginoo ta. Ayaw gyud walaa ang atong pagtuman diha. Don't lose sight of Him. Ayaw gyud wala yung pananaw kaniya. Focus gyud sa iyahang mga pulong ug sa iyang presensya. Do not focus on the leader. Sa mga Israelites, ayaw focus kang Joshua. Sa mga Israelites, ayaw focus sa river kay kusog kayo, mahadlok mo. Wala nagmatter kung unsa ang nasa unahan. Ang magmatter is who is with you. Kinsa imong kauban. Kauban ninyo ang Ginoo. Samara sa muingon ang Ginoo, if you want to get across sa obstacle kanang Jordan River, gusto ka magmadaogon, makatabok diha, then keep your eyes on me. Focus. Keep your thoughts on me. Keep your thoughts. Ako ra gyud ang inyong nasaw nahuna. Keep your intimate relationship with me. Mura gyud na ang gikinahanglan una. He must be the center of our thoughts and mind. Siya gyud. It means nga focus ta sa Ginoo, murag siya ra gyud ang atong nasaw nahunag kasing-kasing. Siya ra gyud ang number one ug siya ra gyud ang atong ginat-hunahuna. It means siya gyud ang sentro. He is our life. Mao gyud na ang una nga gikinahanglan diha. You cannot follow kung dili siya sentro sa imong kinabuhi. You cannot follow if He is not Lord of your life. Kung ikaw gihapon ang imong desire o ang imong gusto matuman, dili kita kahimo magmadaogon. Di ta kapasalig pag madaogon ta ngadto sa unahan. Tungod kay gikinahanglan gyud is focus. Total nga pagsunod diha sa Ginoo. Ikaduha nga requirement aron kita magmadaogon dito sa unahan sa pag-atubang sa 2026, kini ang ikaduha nga gihatag kanato sa Ginoo. Filter ourselves. Ingon diha, Joshua told the people in verse 5, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Filter kanabitong salaon, meaning isala, ma-purify, mawala tong mga hugaw. So kini gi-command sa Ginoo nga the Lord will do amazing things. Amazing miracle ngadto sa unahan. Mo nay gipasalig sa Ginoo diha. But first, na requirement, consecrate yourselves. Purify yourself. Sanctify, no? Means kinahanglan gyud i-separate mo, kuhaon sa i-purify sa mga butang nga dili ikalipay sa Ginoo, displeasing diha sa iyaha. We are going to position ourselves to experience that power and blessing. Kung gusto kita maka-experience sa gahom o blessing sa Ginoo, then we must consecrate first ourselves. Ang mga Israelites manggod, basta mag-worship na sila seremonya gitawag nga consecration, kanang purification. Ang ilahang seremonyas magligo sa gyud, ligo nya napagid na sila mga seremonyas nga inigsoon nila sa templo, approve na sila, purified na sila. Sa tuwa karon, it means kita nagatanggal sa mga butang nga di maayos itong kinabuhi nga displeasing sa Ginoo. Kay kung gusto ta magmadaogon, magmalampuson, pananggalon ginato. Eliminate no those things nga dili maayo sa atong kinabuhi. And it takes these steps, reflection. Kung dili ta mag-reflect, dili gyud ta kamatikod unsa kini mga butang nga nakahatag og babag sa atong kinabuhi nga dili kita kaangkon sa power and blessing sa Ginoo. Mo nang kinahanglan-reflection, kinahanglan sutaon natong kaugalingon. Mo na ingon diha sa Psalm 139:23 nga search me O God and know my anxious thought. Kinahanglan mag-reflect gyud ta kung unsa ni mga butang nga sa atong kinabuhi nga angay tanggalon na nga di na moabot sa 2026.
Mga butang nga dili ikalipay sa Ginoo. Mo nang search me, O God, kay ang Ginoo ra gyud ang makapadayag anak kanato nga makahibalutin na. Manang kinahanglan gyud og deep reflection. Reflect gyud as we move forward. This time is a preparation. Wala pa gyud ni abot ang 2026. So napatay time nga mag-reflect, mag-evaluate no sa atong kinabuhi 2025. Pamaagi nga mag-reflect ta. Una diha kung mag-reflect gud ta pareha sa mga kanang nagtigom, tanaw nila alkansiya pila na kay sulod ani no or nag-check sa atong bank account yearly. Reflect sa mga profits o sa mga losses. Reflect sa mga kadaugan o sa mga kapakyasan. Kung dili ta mag-reflect sa miaging tuig sa atong mga kadaugan o kapakyasan, dili kita kahibalo nga kinahanglan ta naay i-filter, naay panguhaon. Munang every year, ato yung tan-awon nga atong profit. Kumusta ang akong kinabuhi? Kumusta ang investment nako? Gusto kita og tubo, di ba? Magtigom ta, gusto kita pila na, dako-dako na, bugat-bugat na. So sa atong kinabuhi, we must reflect sa atong investment. Kumusta ang atong spiritual investment? Nagatubo ba gyud ang atong kinabuhi diya sa Ginoo? Atong sutaon ng atong kinabuhi. Kumusta akong investment last 2025? More ba gyud sa gingharian sa Dios ug more lang sa akong self-promotion? Sa akong mga kwarta sa paingon, sa akong mga trabaho, sa pagtrabaho, asa magyud ang daghan nako gigahin ang akong panahon, kusog ug gunahuna didto ba sa mga secular nga for my self-promotion, self-elevation, or ma-elevate ang gingharian sa Dios. Daghan mga butang ginahimo alang gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Usa kini ka panahon no nga kita magahinuktok sa miaging tuig. Unsay mga lesson nga akong na-learn niadtong miaging tuig? That's a very important question. Kini naghatag kanatog pagsuta sa atong kinabuhi, kanang atong pag-grow sa atong kaalam, atong character. Kinahanglan gina sa sutaon. We must learn nga naga-increase bagyod ang akong kinaiya. Kay mo magina ang investment nato dinhi sa kalibutan. Our works ug ang atong character. Nang kumusta atong profit diha? Life is a test. No mo na ingon ni Rick Warren tulo iyang ingon. Life is a test, life is a trust, and life is a temporary assignment. Life is a test tungod kay ang atong pagkinabuhi dapat more on learning. Mo nang daghay test, daghay problema kay gusto gid sa Ginoo nga daghan tag ma-learn. Mo nang if we know that life is a test, magsige gid tag tuon og gusto gid ta maka-learn. Mo na ang hagit dinhi. Kumusta ma-evaluate nato atong profit? More learning, more growth no and development. Also, evaluate our priorities, not only profits and losses but our priorities. Kumusta isutaon gid nato honestly kung asa gid ang atong priorities no. Unsa gid ang maunas ng kinabuhi kanunay sa atong pagkinabuhi diha matag adlaw. Mo nang reflect these things. After reflection, way of filtering or sanctifying ourselves is repentance. No? Tanan kita na ay mga kakulangon miaging tuig. Mo nang kinahanglan kita mag-repent. Kung wala gyud reflection, wala repentance. Di makakahibalo kung daghan day kag pagkulang, daghan day kag kapakyasan diha sa Ginoo. Mo nang kinahanglan gyud before kita ma-sanctify, before kita ma-purify, masuta gid nato tong mga defects nga angay nato tanggalon nga dili madala may nahinay kawala karong 2026. Personal purification from all uncleanness. Muna ingon diha sa 2 Timothy 2:21, if a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Muna kinahanglan gyud ang repentance aron ma-purify. Pag ma-purify, magamit na gid siya for noble purposes. Ang Ginoo mogamit sa clean vessel. Mo nang gusto tag blessing, gusto tag kadaogan, gusto tag milagro sa mga Israelites, then clean first yourself and you will experience. Ingon diha sa Ginoo nga I will do mighty things. Tomorrow ayon siya maghimo og katingalahang butang gyud sa inyong taliwala. Ug ang iyang gingon ana katong pag-cross nila sa Jordan nga ang sapa ni kalitlag undang kay bulungan gyud kay na power sa Ginoo. Nga nitabok sila, wa gid sila nga lunod. Mao nang giingon sa Ginoo. Mao nang kinahanglan gyud og repentance tungod kay diha ang way sa purification. Daghan sa mga tao nga gusto gyud og panalangin, gusto og katingalahang butang sa ilang kinabuhi pero not willing to consecrate themselves. Many desire blessing but will not live according to God's ways. Mo na lisod kaayo. Daghay mga tao nga they prefer preachers no focus
focus on material blessing rather than living for God. They want gift but not the giver. Ang ilang concern unsay naa nila rather than having a healthy relationship with God. Ug di gina pwede because sin hinders relationship. Ang sala dili gina siya makapahimaya sa Ginoo. Maguol gid ang Ginoo sa atong kinabuhi. The truth, if we want to experience miracles from God, we must first consecrate our lives and pay the price for God's intervention. God will intervene, God will do miracles, but kinahanglan kita mo pay the price, and that is consecration. To be useful ngadto sa Ginoo is to be separated from what is unholy. Munang allow God to sanctify us, pinaagi sayang pulong. Munang ingon kining sanctification, filter ourselves, purifying ourselves, it is a preparation of the heart. If you want to experience blessing, miracles from God, then prepare your heart. Preparaho na to tong kasing-kasing. Tun kay kung dili kini prepared, dili siya prepared for miracles. Dili siya prepared for God's blessing. Munang sanctification is a process. Growing in character is a process. Kinahanglan gyud na siya tumanon. Dili ta kinahanglan 12 fruits, kundili 9 fruits lang sa Galatians 5:22. Unsay ingon diha? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, long-suffering, gentleness, goodness. Mao na ang mga fruits nga kinahanglan. Ug mahitabo na, maangko na, pinaagi ra gyud sa sanctification. Sanctification is a process nga mahimo tang pareha sa character ni Jesus. Mutubo ta, makaangkon ta na ang character, then assured ang imuhang blessing sa unahan. Assured ang power sa Ginoo nga maghimog mighty things sa imong kinabuhi ngadto sa unahan because you have that fruit of the Holy Spirit. And lastly, not only filter ourselves but also ang kinahanglan gyud if you want to experience God's blessing and power is move forward in faith. In verse 6, ingon diha, Joshua said to the priest, "Take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people." So they took it up and went ahead of them. Ang Israelites na karon sa brink, nagid sila diha sa place nga diha magsugod ang wonderful blessing sa Ginoo. But before they enter into and enjoy God's blessing, kinahanglan sa i-test ang ilahang faith. Ug mao ginay una nga test sa ilang faith. Step, itamak ang imong tiil diha sa tubig nga kusog kaayo. Gi-test gina sa Ginoo sa ilaha agi og pagsuta sa ilahang pagtuo nga na kaniya. That is a call, no? Nga mo stand gayud in faith. Mo nang kinahanglan gyud ang pagtuo tungod kay every time nga kita mo step in faith, magkataas-taas ang atong pagtuo. Mukusog ang atong pagtuo, mao nay muhatag kanato. Mo nang sinugdanan lang ang Jordan River. Pag mo step in faith sila, kana nga faith nila, mao nay magamit sa ilang pakig-away na didto sa unahan. Daghan sila kalaban, mga Amalekites, Jebusites, kadtong mga taga Jericho, mga people sa Ai, mga dagko kayong tao, pero kusga na sila, kay nidaog na sila pirmero. Munang first step of faith, mo grow atong faith, magamit gyud nato na dito sa unahan. Magamit sa daghang pang problema nga atong sagubangon sa sunod nga mga tuig. Munang kinahanglan gid nato nga mo forward gid ta in faith. Without this, no, dili ta kadaog sa unahan. Dili ta ka-experience sa mga milagro sa Ginoo. Dili ta ka-experience sa mabungahon na kinabuhi kung dili ta mo step in faith. Mo nang kanila, kinahanglan gid sila mo pursue. Kinahanglan gid sila mo walk with God niana nga river. And God will do wonders as they step out in faith. Mo nang alang kanila, usa kini ka renewed commitment. Sa pag-ingon diha ni Joshua nga take up the ark of the covenant and pass on ahead with people, so they took it up. So nag-commit gid ang mga tao. Ni-commit gid sila. They took it up and went ahead of them. Samara nga the act of stepping into the water nag-symbolize kini sa ilang commitment to the battle ahead. Nag-commit sila nga makig-away gyud and willing to risk. Andam sila gyud mo salo sa mga delikado alang lang gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Delikado maanod sila. Delikado mamatay sila sa mga kaaway. Mao na ang faith, stepping into the unknown, nga willing, nga risgo ang imong kinabuhi. Risk. Munang kinahanglan gyud pagtuo. Pero ang mga Israelites, nisalig gyud sila sa Ginoo. Nisalig gyud sila nga God is before them and after them. He is the Alpha and the Omega. Siya nag-una og siya napud sa luyo. Munang gisaligan sa mga Israelites. Munang naagid sila kaisog, kadasig nga pag-adto gyud. Munang na-experience nila ang miracle. Milagro gyud kay the timing was precise. Pagtamak gid nila undang ang dili gid to nga sulagma
kay ang timing gyud pag aksug tamak ni undang man ang tubig. Munang milagro gyud ang ilang na-experiencehan. We just continue walking with God in faith and the Lord will do wonders. Faith lang kita. Ug makita natong makibulungang butang himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug makaingon gyud ang mga tao nga grabe gyud ang ilang pagtuo. Mo nang ang sunod last ani, as they forward in faith, they are rewarded. Gigantihan sila sa Ginoo. Ingon dia sa verse 7, and the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Mo na ingon ang Ginoo nga i-magnify ta mo ngadto sa mga katawhan ug makita gid nimo sa kinabuhi sa mga Israelites pagsugod gid nila og pakig-away, napildi nila ang Jericho pinaagi sa pagtuyok-tuyok lang, nagpray lang, no, tuyok-tuyok 7 times, nahugmak ang tibok gingharian, nangamatay ang mga kalaban, makuyawan na ang mga tao. Sunod nga mga lugar nga ilang adtuan para i-conquer, makuyawan na daan. Hala, paingon na sa tua ang mga Israelites, kuyawan na sila. Nabaniog na ang ilahang pagkinabuhi nga naagid ang Ginoo sa ilaha. Mao na ang reward. As we move in faith, God will magnify sa atong kinabuhi ug mabaniog gyud sa katawhan, even the enemies, even Satan mahadlok tungod kay naagid ay ang Ginoo kanato. Muna ingon diha sa Romans 8:31, is God is for us, who can be against us? Mabaniog yun sa kalibutan ang paginabuhi nato kung makahibalo gyud sila nga naa gyud ang Ginoo kanato. Kay makita gyud ni ang makahibulungang butang sa atong kinabuhi. Nga dili kita ang makita kun dili ang Ginoo gyud. Munang ang Ginoo gyud na pasidong kaniya. Og na-experiencehan gyud ni Joshua. Unsa man katingalahang butang nga naghimo sa Ginoo kang Joshua? Ang primero ang Jericho na fall down. Ikaduha katong pakig-away nila nga iisa lang ang imuhang sungkod and the sun would stand still. Munang naay panahon nga nihunong gyud ang sun, wa gyud na mulihok. Murag na minusan ang time na nahigayon na kay gipaundang sa Ginoo ang sun. Samtang sila makig-away ug nagbadaogon sila kay bulungan kay na og makita gid nimo nga bisag asa nga lugar nga i-conquer exempt lang tong sa ay pero napildi gyapon nila kay nangawat man si Akan tanan bisag asa nilang atuan pildi gyud na saad sa Ginoo sa iyaha nga everything you do, no, asa ka moadto asa unsa imong buhaton, you will become successful. Unang rewarded sila sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Mao kana ang kinatibuk-an, no, nga mensahe sa Ginoo ning taknaa. Unsay sekreto sa pagkinabuhi nato sa sunod tuig? We are going to move forward, unknown uncertainties ahead, pero we can walk with confidence. Dili pinaagi sa 12 fruits, 3 lang ang kinahanglan, mo ni mga butang nga atong buhaton. Focus on God, have Him the center of your life, then purify, filter yourself from all uncleanness sa atong kinabuhi. Grow in Christ likeness to possess that character and fruits of the Spirit, then move forward in faith. With courage, willing to risk everything for God's glory. O confident ta nga God will do mighty things ahead this coming 2026. Let us pray.